Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nandito sa Kapatiran para sa Bayan. At ako po inyong likod, Ricky Koo. At of course, kasama po natin yung we were blessed at nakasama po natin dito si Ambatikan, si Kuya Emil Carrion. Ay, magandang gabi po, Kuya, at sa mga kuya natin nandito, sa mga nakikinig at nanonood sa atin, magandang gabi po at magandang araw sa inyo lahat. Okay, at kasama po natin, of course, ang ating idol, si Attorney Teddy Calo IV. Salamat, Kuya Ricky. Magandang fresh gabi. Na fresh, galing sa abroad. Magandang gabi sa lahat na nakikinig at nanonood. And of course, ang ating isa pang napakagaling na kita mo naman, bagets na bagets. Ang ating attorney, Kuya Jerry Sadsad. Hi, good evening, Kuya Ricky. Good evening, Kuya Emil. At Kuya Ted. Oo. At tayo po'y mapalad at tayo po'y nabisita na ating kaibigan, si Kuya Glenn Capanosya. Capanosya. Pati ka muna, Kuya, from Antipolo City, no? Yes, sir. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ako'y nagpapasalamat sa Kapatiran para sa Bayan, kay Attorney Teddy, Sir Emil, Sir Ricky, Kuya Ricky, at kay Kuya Jerry. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para mas maganda yung boses mo, Kuya, sa amin. Mas bumbo, yung modulation, baka mapalitan kami rito. Well, anyway, kakapakinig lang po natin dun sa ikalawang sona ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no? Pero bago dyan, Kuya, may nagpapabati. Kuya din natin, pang Antipolo Lodge. Yun. Si Ronnie Villasper, yung kanyang Saturday Group 55th Anniversary Show, which will be held po sa LRI Design Plaza 210 Nicanor Garcia, Makati, Metro Manila. The reception will be the show runs from July 15 up to August 12, 2023 po. Again po, this is the Saturday Group 55th Anniversary Show. Salamat po. Meron po tayong malungkot na balita. Yung nga, Kuya Ricky, alam mo, over the weekend, parang marami sa seniors natin move up na sa Celestial Lodge. Opo. This at 3 p.m. today, unfortunately, I have to provide condolences sa pamilya ni Most Worshipful Agustin B. Mateo. Si Most Worshipful Gus was our Grandmaster in 1992. Wow. So, on behalf of our lahat tayo dito, Kapatiran para sa Bayan, I'd like to provide our condolences to his family. I'd also like to provide condolences kay ating Ophelia. Opo. At ang pamilya na, siya ay ang asawa ni yung ever popular, very worshipful Nili Hernando, yes, condolence po. who unfortunately passed away last week. And yung burial is tomorrow, Tuesday. Meron pa, Kuya. Medyo sunod-sunod eh. Yung dating DDGM ng Masonic District NCRA. Yes. Si Attorney Mike. Kahapon yata yun. Parado, kanina. Kahapon din. Oo, siya yung past District Deputy Grandmaster. At the age of 45. Wow. Oo, because of liver. Siguro, alam mo naman tayo, mga Mason, mahilig uminom. Kaya yung royal salute mo, bawas-bawasan natin. Oo nga. Pagka sobrang taas yata ng edad, mas matapang ang alcohol, no? Ganun ba yun? Hindi, tataasan pa natin. Para, kumbaga, mga 60 years old na dapat ang iniinom natin. But anyway, aside from the sad news, we have a very good news naman from our president, no? Yan po ay isa-isa nating hihimayin, no? Ano ba mako-comment mo dyan, Kuya Emil? Yes, Kuya Ricky, ang dami ng mga magagandang binanggit ni PBBM kanina at talagang halos lahat ng sektor na ating ginagalawan sa ating bayan ay nabanggit niya na nagkaroon ng improvement or development at may mga balak pa siya
na binanggit. At ako talagang unang nagustuhan ko, Favorite ko dyan yung food security. yan, yung Tsaka food infra, security. di ba? Oo, ang fishing will be improved. Tapos yung mga implements para sa mga farms ay bibigyan niya ng pansin. At yung sustainable fish development ay kanyang bibigyan din ng improvement. At yung livestock multiplier farms ay kanyang bibigyan din ng diin para mas mabigyan ng kumbaga seguridad ang ating food supply, Yes. food supply chain sa ating bayan. At nabanggit din niya yung cold storage facilities na talagang kailangan sa ating bayan. Yes. Kasi ang nangyayari, alam niyo naman yun mga kuyang, yung mga supply natin ng pagkain sa agriculture, kung minsan napapabayaan sa mismong mga farms at hindi na ibibiyahe. Correct. Actually, yung guest natin nung nakaraan, di ba? Yung kooperatiba, I think dun sa BFCT Baksakan, nandun sila eh. Ang problema for them to transport their goods from Pampanga, yung iba La Union, Nueva Ecija. Tama. Pagdating dito, hindi properly, kaya nalalamog, ang bilis ma-spoiled eh. Yes. Yung pagkain. So, kailangan may refrigerated van Yes, din. Parang oo. ganun. Yeah, refrigerated van, cold storage, para may proper, Hindi lang yun, improvements in infrastructure like Yes. farm-to-market roads. Yan. Ayan. Nahirapan yung last mile from... yes. Nahirapan talaga. Tsaka yung proper So it's transport. good na naka-focus tayo ngayon dun. Nakikita ko kasi binabalutan na lang, parang nasa jeep, binabalutan. Oh, Yes. Walang proper sa init ng panahon ngayon, di ba? Siyempre. At yun, yung cooperative groups din ay bibigyan niya ng focus para kumbaga, ito yung mga grupo na lalo na yung mga cooperatives na ang concern ay sa food development, food production, food transport, at yung kabuuang food value chain ay mas matulungan through the cooperative movement. Yan. I think pautangin yata ni Kuya Jerry, di ba? Yung dati, guess natin sa Land Bank, magkano yung loan Ay, for the oo, farmers si- is only 3%. Si dati pong yun DSWD secretary. Yeah. Si Miss Oroco. Opo. Yun. O yun. So, pwede na tayo umutang sa Land Bank. Malaki daw ang pera ng Land Bank eh. Si Ma'am Virginia. Orogo. Orogo. Oh, yun. Oo. Biro mo saan ka makakita? Sa farmer, pag farmer ka at kinulang ka ng pera, 3%. Yes. Di ba? Mabigat. 3% per annum or Hindi, per month? 3% lang per siguro yun. Per annum. Oh, maganda. Mababa yun. Oo, kasi kaysa sa lending kung saan ako retain counsel, mabigat doon. Hindi per annum yun, per month. Yes. And then, ano pa ba nabanggit ni Presidente? Yung livestock multiplier farms, hindi niya masyadong dinetalye pero na take note ko yun. Ito'y importante kasi kung napapansin nyo, meron tayong naging problema bago lang sa ASF, sa bird flu. So, through this program o through this plan, ay talagang hindi na tayo masyadong mangangapa sa mga ganitong usapin, lalo na kapag nagkakaproblema sa usapin ng livestock, ng poultry, ng supply ng itlog. So, ito yung safety net natin. So, para nakita natin yung talagang pagka-statesmanship ni PBBM. Okay. So, tama-tama yung timely yung guest natin, si Opo. Miss Virginia. Sunod-sunod sila di ba? Kasi sinabi niya yung mga credit, mga portfolio nila, Yes. which can be availed of by the small farmers. Both sa agricultural level and then sa fisher folks, mga fishermen. Yan. Opo. Tama. At nabanggit din niya yung paggamit ng biofertilizer na available dito sa atin. So, hindi na tayo ngayon obligado mag-import. In connection with import, ay sabi nga niya, bilang na. Ang araw nila. Iya. So, ang ganda na Dapat dating lang. nun.
may improvement din ba sa customs? Kasama na yon I presume na, no? Ito, na-take note ko talaga, bilang na ang araw ng mga smuggler at hoarders. Yun. Oo. Diba? At ang daming pumalakpak. Yes. Nabilang ko, yung part na yun, ang daming pumalakpak. At yung kabuuan ng kanyang speech ay umabot ng halos 59 o 60 na palakpakan sa iba't ibang yugto ng kanyang pagsasalita. Na-record mo ba gano'ng katagal? Oo, nagsimula ng 4:06 p.m. natapos ng 5:18 p.m. So 1 hour and 12 minutes. Pinaikli pa yun, ha? Dapat mas mahaba daw yun, eh. Galing. Sana nga may sa katuparan yan in the 12-month period. Para sa ikabubutihan, para sa ating bayan. Yes. At nakita ko talaga lalo na nung... Sa technology, Kuya Emil, meron din siyang sinabi? Actually, binanggit niya ang DOST na ito yung magiging, kumbaga, ito yung magiging guiding agency natin para mas maging updated ang ating bayan. Kasi sa ngayon, nasa technology na ang laban ng ating mga communities. So kung hindi tayo updated dito, ay mapag-iiwanan tayo ng mga kapitbansa natin. So ito yung maganda sinabi niya kasi ang DOST ay lalong palalakasin para mas mapa-improve pa ang ating science and technology. Wow. Oo. Sa kwan kaya, yung kasi si BBM, ito yung kanya, flagship niya during the time that he was still governor. Yung mga alternative energy like solar, yung windmill, ayun, yun po. Yes. Baka may sinabi siya, Kuya Emil, pasensya ka na Sa power plant. Meron. Inaabangan, no? Para maging mura kuryente. For us to be competitive. Ang dami. Umabot ng 12 pahina itong aking notes. Kita mo, ha? Ganyan tayo kamahal ni Kuya Emil. Oo nga. Galing pa yan sa taas, pinababa ko lang dito para samahan tayo. Ibig sabihin, malakas si Kuya Ricky kay Ganun niya tayo kamahal dito sa kapatiran para sa bayan, di ba? Nagtayo ng additional power plant sa iba't ibang bahagi ng bayan ng ating bansa. At sa ngayon, ay yung focus ng ating bayan ay itong renewable energy at yung green energy, sabi nga niya. So, in connection with that, ay nabanggit din niya na hindi pwedeng ma-compromise yung ating development sa ating bayan kung yung energy na gagamitin naman natin ay makakasira sa environment. So, nabanggit niya yung green economy at blue economy. Yan. Ano kaya yung blue economy? Parang hindi ko makakon yun. Next. Marami ng incentives ngayon sa batas na lalabas dahil dyan. Alam nyo ba yung kung bumili na ka ng kotse na hybrid o ano? Yes. Or electric, wala kang babayaran buwis. May exemption sa buwis. So, i-implement yun ngayon. So, patungo tayo talaga towards energy independence. Buti naman na na-emphasize yun. Yes. So, ano yun? Parang for ilang years walang tax. Tax exempted. Tax exempted. Galing. I-implement lang yun ng implementing rules. So, next time, pag mag-charge ka, bumili kang electronic vehicle, dala kang charger mo. Pero very promising to kasi sa China, more than 50% of their vehicles now are either electric or hybrid. Yes. So patungo talaga tayo doon. Yung nagcha-challenge lang sa atin yung tawag na last mile, yung mga charging station. Tama. Pero pag sa US, marami na ngayon. I'm sure dito na rin pag nagkaano ng charging station kasi marami ng kotse. So hopefully magiging China rin tayo in terms of yung transfer to electric vehicles. Yes, at parang yan ang problema ko na lang pambili. Mahal ngayon. Pambili na. Buutang ko kay Kuya Emil. Yan ang nabanggit ni PBBM na parang direksyon ng halos lahat ng mga bansa at lalo na yung mga second world at first world countries na siguro tayo medyo naiiwanan pa dyan, pero ito na yung pagkakataon na binanggit niya talaga na ito yung maging
kumbaga guiding light natin na eto'y susundin natin at siguro sinet na niya yung direction. At yung nabanggit mo nga, Atty. Teddy, yung mga batas ngayon aayon na dito. Nakaayon na, di ba? Nakaayon na. At saka maganda dito is, I think na-highlight dito na unlike those economies na matagal to reach that development stage over time, tayo, because of DOST, by palakasan natin, we can leapfrog, ang tawag dyan, leapfrog with the technologies now. Tama. Para mas mabilis ang advancement natin. Di ba? Tama. So, kita natin na, patungo talaga na, I think- Galing. first world status Yeah. suit. Maging first class din tayo. Di ba? I think he mentioned also about ilang kilometer yung total bridges na gagawin niya. Marami-rami. Marami-rami rin, yung no? nabanggit niya. From Cavite to Bataan. That's Oo, one, di hindi ba? ko na-take note lahat yon kasi And then Matindi yun, Davao to Parang Cavite, Bataan. Yeah. tsaka yung mga Hindi ka bridges. na, doon ka na sa Cavite eh. Yes. Tawid ka na. Tawid ka na. Tsaka yung mga bridges na from one island to another ay itatayo na rin yun. Tsaka yung airports, pag yung Bulacan na ready na yan. Yes. Yung capacity nun will triple. Yung, Actually, that would decongest eh. Sa laki ng airport na yun, we could be a hub. Yes. Kasi sa lit ng airports natin ngayon, even though we wanted to be a hub, hindi natin kaya eh. Because of Kaya the ng capacity ngayon. But with the Bulacan Airport and other airports na gagawin, pwede tayong maging hub. and tayo, geographically, natural hub tayo eh. Gitna eh. Di ba? Nasa ito yung Japan, ito yung China, ito yung Australia. Parang natural hub tayo sa Yes. Asia, di ba? Hindi lang natin na-exploit kasi yung airports natin, ang liit, hindi pa kaya. So hopefully over time, this decade, ma-resolve yan. Yes. Ayun. Yung parang kasi yung highway natin may plans din eh to make it hindi lang skyway, third Multi-level. floor, fourth floor, multi-level. Oo. Meron bang nabanggit Kuya Emil na ganyan? Wala pa naman. Parang hindi ko na-monitor yun. Baka nag-CR ako nung... Sorry Kuya Emil, at least ano ko lang eh kasi there was once na sinabi yan ni PBBM eh, yung multi-level na highway. From skyway magiging may third floor, may fourth floor and so on and so forth. So it's a billion project. Ayun. Yes. So, yun. Halos yun ang pinaka-highlight. Pero maraming sektor na talagang na-touch base niya. Na talagang sabi nga niya ay halos lahat ng sektor na kailangan ng improvement at development ay nabanggit niya yung concern. Sa labor kaya Kuya Emil, sige alam ko. Sa labor. Yung labor, inaano natin yung 40 pesos Kasi yata, parang di ba? tataas I think- na naman ngayon eh. Yes. Oo. Well, ang remarkable na nabanggit niyang na-take note ko sa dami ng nabanggit niya about labor, yung sa OFW na bibigyan niya ng mas tulong etong mga OFWs na kung minsan ay sila na ang ating tinuturing na bagong bayani dahil sa pagpapadala ng remittances ay napapabayaan Yes. sa security, sa concern on matters of law, on abuse. Pero sa ngayon, ang kanyang sinabi ay talagang bibigyan niya ng mas lalong serbisyo ang ating mga OFW, ang ating mga bagong bayani. Okay. Kasi may mga predicament din ng ating employers na pag nagtaas ulit, baka Yes. magsilipatan naman. Actually, ang From Philippines. yung mga maliliit na Yes, entrepreneur. Oo. Yung- Okay. Mga SMEs. Yes, SMEs. Yun yung mga Micro-enterprises. Yes. Correct. Yun dun ang unang-una magkakaroon ng problema. Unless bigyan niya ng exemption or Yes. incentives in whatever source, from whatever source. Oo. At makakatulong pa dito sa ating mga sektor na manggagawa ay yung mas palalawigin yung pabahay. Mga projects ng Yes. pabahay, yung Pag-ibig Fund, na mas ika nga sabi niya rito ay more housing done na madidistribute sa ating mga kababayan. Lalo na yung mga nasa labor sector. Yun. Okay. Talagang
Kabahay. Sa kwan naman, Importante. Kuya Emil, pasensya ka na kasi kami ni Kuya Teddy, hindi kami yata medyo ano pa sa over sa bakasyon. Kaya yung sa West Philippine Sea, baka meron namang nabanggit. West Philippine Sea. Oo. Well, ang nabanggit niya, yung tungkol dito sa sa saglit lang parang hindi ko yata. parang kinorner ko si Kuya Emil. Sorry po ha. Oo. Parang ikaw yung guest namin eh. Guess namin. Pero siya nag-notes. Tayo West Philippine Sea. Yeah. Nalagpasan ko rin yata yun. Basta ba rin sa dami na nasulat eh. No? Parang pag tinitingnan ko yung notes ni Kuya Emil, parang heartbeat eh. Sa bilis eh. Bullet. Bullet eh. Parang heartbeat. Bullet lang, gano'n. Bullet. Hindi ko na-take. Parang hindi ko napansin. Dumating ba si President PRRD? Galing daw siyang China at pagod siya. Nabanggit ni Professor Clarita Carlos, galing siyang China at parang magpapahinga, napagod. So, minabuti niya magpahinga muna. Ayun. Sa Kuya Emil? Security. Sa education. Security and education. May nabanggit na. Merong nabanggit dyan. Yung libreng edukasyon. Yun. Libreng college. At pagpapalakas ng mga state colleges and universities. Yes. Yan ang kailangan, scholarship. Oo. Nabanggit niya yan. Attorney, Nabanggit niya. scholarship daw. Scholarship. Hindi, sa gobyerno na. Wag na tayo. So more on yung enhancement ng tertiary, secondary, and basic education. Yung issue na ang 12, K-12, alisin na yung K-12 review. review. ang naalala ko connected dyan na nabanggit niya yung sa health naman. Health, meron siyang 5 hectares na lupa na binisita na daw niya sa parte ng Pampanga na gagawing isang parang specialty tungkol sa kalusugan naman. Wow. Ang ganda. Ayan. Hindi ba yun sa cancer na hospital, no? Laki yun. Okay. Pero wala pang specific na kung kailan magsisimula yung 5 hectares, ang laki nun, ha? sana matupad yan. Siguro bago yan, Kuya Ricky, muna tayo? Time check. Yeah. 7:24 po ng gabi. Magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay. Po ang Kapatiran para sa Bayan. Andito po ulit si Kuya Ricky, Kuya Ted, and Kuya Jerry. This time, i-introduce po natin yung ating guest for tonight. Magandang Citizen leader. Yes, a binisita citizen leader, tayo. an active community leader from Barangay San Isidro, Antipolo City. 17 years yung nagsilbi as government employee, as civil servant, and rescue volunteer, and also a contractor. Siguro without any further ado, kasi baka pag sinabi ko lahat yung niya, baka matapos sabihin, yung kalahati. Hindi, tsaka maubos yung oras natin. So, let's welcome Bro Glenn Cappadocia. Yun. Yeah. Magandang gabi po. Baka gusto niyo may gusto kayong batiin maliban sa amin. Magandang gabi po sa mga taga Barangay San Isidro at ang aking mga kapwa civic leaders diyan sa San Isidro, and si founder ng aming Eagle Response Team, si Founder Emmanuel Portasio. At sila po ngayon ay naka-station diyan sa Mesona. Volunteer po sila. Ang advocacy ko po ay nandito sa barangay rescue operation. Ako po ay rescue volunteer. It stands for bro, di ba? Yeah, that's my tagline. Yan yung tagline. Opo. Okay, galing. At ako po ang Eagle Response Team Rizal Provincial Director. So hanggang Tanayan, Pililla, Montalban, yung sa yun ang eastern sister ko po. side. Yes po. Opo. So Glenn, yung Eagle Response Team, hindi yan yung Fraternal Order of hindi po. Eagles. Hindi agila. Pero civil society Yes, organization yes. yan. Isa po. Kasi anong ginagawa niyo? Isa pong advocacy yan. Kami po ay may nagbibigay ng nationwide free
basic life support and disaster risk management Training. training. Together with the PNP, kami po ay accredited ng PNP PGAG, PGAG ng Krame. May certificate po kami binibigay. And parang libre na rin po kasi 150 lang naman ang aming training fee. As in, parang certificate na lang po ang binabayaran nyo. And konting, syempre meron konting sa ID yun, sa bumabalik din po sa tao. So Glenn, parang civil defense and emergency preparedness. Yes, sir. Capability building dito. Yes po. 101 po to. 101. And ikaw yung coordinator dito sa Rizal. Yes po. And one of the trainees din po, nagte-train kami Trainer, ng basic first aid sa mga riders, sa mga community Yung servants. motorcycle, Opo, di ba? opo. Halos lahat po ng motorcycle clubs. We combine, we collab. Hindi po kami nag-overcome. But we are just there to teach them the proper way of handling a patient if ever there's an emergency na makakaharap nyo. And sa community po naman, disaster risk reduction management naman po. Para may kaalaman sila sa bagyo pagdating, sa lindol, and any kind of calamities po, man-made. Glenn, I'm sure marami pang mga riders dyan o communities na wala pang ganitong training eh. Yes, So sir. how will they get in touch with May you? page po kami, the Eagle Response Team page. Open na po naman po yun. You just message us. Kung kayo How ay... do we message? Paano kami makaka-reach out to you? You just... Ano page yung din, line nyo? may page din naman po Yeah, ako. you Bro can Glenn. say it. Oh, yeah. Bro Glenn Bro Capadosya Glenn. po. Ay, gusto. FB page ko po. You just message me kung kayo ay mga 80 to 100 yung volunteers. We call them responders, not rescuers. We respond. Okay. Kasi ang rescuer, mabigat po yan. Kailangan maraming training. Ito ay 101. Ito yung basic, di ba? Yes, sir. May emergency medical technician. Ito yung below that. Medical service and the Emergency responder. Ito yung Emergency medical pinaka-basic, di ba? service po yun. Kasi sila yung unang nagre-respond. Yes po. Diba? Ng first aid. Kamukha nung if ever wala kayong dalang first aid kit, kami po ay nagtuturo sa inyo kung anong gagamitin nyo, kung ano yung nandyan, at kung ano yung available. Ganun po kami. Pero hindi ba yung Red Cross meron rin ganito? Meron pong ganyan, Oo. kaya lang po meron 2 days. Red Cross volunteer din po ako. I belong to the emergency response unit din po ng Red Cross. Okay. Pero other than that, kami po, nagtuturo po kami ng basic 101. Kung ano po yung nandyan, ganun lang po ang gagawin namin. Not other than that. And may mga chapters kayo across the Philippines. Opo. Paano? Opo. Let's say kung Mindoro, gusto may right, sumalin sa chapter nyo. What does it take to be a member? you just coordinate with us. Then if you are a club more than 50 or less than 50, pwede natin i-collab sa ibang club. Tapos ihanda natin to, 1-day training po to. It starts at 8 o'clock in the morning. Minsan po 9 o'clock umaabot because of the rigorous training that we're So ano doing. yung klaseng training? First aid, ano po? Kaya po, ito po ay 30% lecture, 70% practical po, hands-on po. We do basic medical training, rescue training, and first aid. May konting hint ng CPR. Meron po tayo sa community kung what we'll do on floods, pag may disaster climates, and man-made. Ganun po kami. Meron Saan na ba- nangyayari yan? Ay, sige. Sige, Pwede. Jerry. Saan po nangyayari yan, yung training? Depende po sa kung halimbawa po sa barangay nyo, meron so po kayong... you will go there? Yes, Parang we will ganun. go there. May Okay. equipment po kami dadating doon, may training equipment doon. We will- 70% hands-on, di ba? Yes po, yes po, yes po. Meron po kaming rescue board. Tapos Yes. doon namin tuturuan kayo kung paano mag-handle, paano ang carries, paano po mag-bandage, if Opo. ever na kung walang bandage, gagamitin mo yung jacket mo. Kung walang jacket, sapatos. That's Yes. it, sir. Kuya, May kaya practical. yata yung nakikita ko minsan nasa river, may hawak-hawak na parang flat na gano'n. Opo, Kayo yun, no? Opo. Nagte-training, no? Opo. In that connection, sa first aid, nagtuturo ba ho kayo ng
mouth-to-mouth resuscitation o iba na ba yung may level po yan. defibrillator na or something? May level po yan. Yan na po yung sa Red Cross. Kami po yung basic. Kayo yung first responder? Yes po. Yun yung tinuturo May nyo. ibang Okay. level na po yun. I Kami see. po ay hint lang ng Para CPR. makarespond sila Yes until EMTs arrive. Yes po. Okay. Yes po. Maganda. Kaya po responder before the rescuers. Kasi we respond. Yun po. I see. Yun po ang ano namin. And may ang mga, training po. siguro may mga stories na kayo na Ay po, nagamit po yung training marami nyo. po, marami Can you po, give us marami examples, po. Glenn? Pag sa road accidents po, we do that. And if ever kailangan ng responder, meron po kami mga local responder on halos every NCR meron po kami, Marikina, Rizal, may Mindoro po kami, may Pangasinan po kami. So nagtuturo din po kami sa mga Alam mo, Glenn, yung importante yan along especially highways. Kasi Yes, sir. kaibigan ko yung may-ari ng Lifeline. Na-shock Yes, sir. ako nung nasabi ko na everyday at least 3 incidents. Yes, sir. Ganun po. Lang like yung nakikita natin na a few weeks back yung namatay na abogado. Yung nagmumotor, no? Nagmotor po. Hindi yun rare. Maraming na aksidente everyday. Opo. So mabuti kailangan yung Kailangan if po, you have may know-how respond. po. Kasi kung tatakas ka lang, Wala. baka crime yun di ba? Saka Fleeing from the puro lang po, live lang, nila-live niya, nandito po kawawa naman. Siyempre po. So at least with you, makaka-respond. Yes po. At meron na ho kayong nangyari na ganun. Meron po, marami pong beses po. At Can you give us examples, Glenn? Sir, dito lang po sa Taytay po, meron po kaming mga fire incident na kami nagre-response din. Wow. Hindi naman po kailangan yung fireman lang nandun. Kami po yung tumatanggap ng mga minor bruises, minor minor burns. Kami po nagtitreat po nun. And pag alimbawa po, ikaw Eagle Response rider, may nadaanan ka, kahit hindi po first aid, nasiraan po ng kable, nasiraan ng ganito, meron ba ditong responder? Halimbawa na ako taga Antipolo po ako, napadaan po ako ng Commonwealth, may nakita ko doon. Sa Quezon City, may mga chat group po kami. Sa Quezon City, baka meron naputulan ng chain dito. Baka pwede, ito yung cellphone number niya, pakicontact na lang siya. Iiwanan ko naman, pero i-endorse ko po siya na kailangan may responder doon. Ako naman po magmo-monitor habang magpa-flight na ako papunta kung saan man po. Halimbawa, kakamustahin ko po, kamusta ka na? Meron man dumating na, may parating na dyan na responder namin, na ano bang chain yan, yung mga ganun po. And you say this kasi yung mga member nyo, riders primarily. Riders. Kaya Eagles Response Rider. Response team po. Yan po. Pero meron po rin kaming advocacy sa barangay. We do barangay din po kasi dahil sa DRN. Capability building rin po. Opo. Disaster risk management naman po yun sa amin. Iba ba ho yung training o parehong-pareho? Same one day? Mixture lang po yun. Mixture lang po. Kasi yung mga tanots din po, kailangan niya, nag-responder din po yan. Pag hindi nila alam ang gagawin, ngayon, may know-how na sila. Dadala lang sila ng rescue board, alam na nila. Gano'ng karami yung mga chapters nyo dito po? Naku, mahirap na Sa kong Philippines. bilangin, pero nasa 34,000 trainees na po kami. Wow, 300. madami yun. Ang last po namin sa Cavite, it's 351 batch. Batch pa rin. Batch po yan. Wow. Ngayon, sa isang batch po, sabihin na natin, pinakamababa namin is 70. Ang pinakamarami po namin is 150. Wow. Ganun po kami One day lang. And may kasama pong 10% na PNP lagi. We don't do any training na walang kasama ang PNP kasi nagkino-coincide namin sila sa local. Halimbawa po, kung dito sa barangay na to, PNP dapat may kasamang 10 dyan kasi kailangan din kayo sa peace and order at saka sa rescue. Ganun po ang ginagawa namin. Hindi lang po kami yung nagsasarili. Ilang manpower po yung dineploy nyo dito sa zona ngayon? Ngayon po, nag-4 ships po kami. Siguro po mga 30 sa isang... May isang point po kami doon na inassign ng MMDA. Actually, we are accredited with the Metro Manila Emergency Volunteer Galing or MMEVC. Kaya po, pag makita mo po yung aming uniforme, may MMEVC, meron pong ng logo ng kabalikat ng PNP. Okay. Yan, lahat po yun, naglalagay kami po ng logo na may serial number at hindi po lang basta-basta gumagamit po kami ng Okay, ang bilis ng oras. Authorized. Time check muna tayo. Time check. 7:40 Bilis PM.
So balik po ang Kapatiran para sa Bayan. Kasama po natin si Bro Glenn Capadocia. Yun. And bro as in... Barangay Rescue Operation. Operation. Yun. Okay. So, Bro Glenn, ano po ba yung web page nyo, contact numbers, para just in case anyone will be interested, To do the makakontak kayo? training or become a member. Yes. Sa Eagle Response Team. Opo. Yes sir, meron po kaming main page as Eagle Response Team. Meron po akong FB page na Barangay Rescue Operation, Bro Glenn Capadocia, and my cell phone number is 0915-062-0660. Doon naman po sa main page, message lang po kayo in Eagle Response Team. Okay. Yun po ay may agilang emblem, pero not with the fraternal po. Opo. Ulitin natin, Iba yan, Bro Glenn, Oo. kasi para at least Baka dumami member mo, puro agila. Puro Yung agila. Fraternal Order of Pero, Eagles. pero hindi fraternal order pa agad. It is separate Oo, organization. kumakanta na ng gano'n yan. Pero po, Iba nagko-collab yan, din po kami We doon. collaborate with them. Oo, sa Pangasinan chapter, we collab with fraternal Nationwide Eagles. kayo, di ba? Yes, sir. Nationwide po, Mindoro, ang pinakamalayo po Tapos namin. kayo po coordinator sa Rizal. Yes po. Buong Rizal ba ako o po- yung Eastern? Ako po ang buong Rizal Provincial Director for 3 years na. So my call sign is Eagle 143. It means I love you. Di ba? Okay. Ulitin natin po yung Opo. webpage natin. Ang webpage po natin is Eagle Response Team. Meron po akong page din na Bro Glenn Capadocia. Bro meaning Barangay Rescue Operation. Ako po ay taga Barangay San Isidro, Antipolo City. 17 years na pong public servant. Haba, Nagserbisyo po sa City Hall ng Antipolo. 4 years sa Mayor's Office. Sa Legislative po, 9 years. So I know the legislative functions para sa ating bayan. At 4 years po sa CDRRMO. Diyan po ako pumasok sa rescue system po. Tangang citizen leader po yung Ricky, di ba? So Glenn, itong Eagle Response Team, again, if they want to join, it's really about capability building. Opo. To make sure na basic, yung immediate responder pag may Yes, sir. emergency. Tapos, for that one-day course, may certificate sila. May certificate po. And you're officially certified affiliated with the PNP. PNP and MMEVC. Ngayon, Glenn, I was wondering, yung mga responder na to, usually pag nagre-respond ngayon, cellphone, pero kung may disaster, baka mawala yung cellphone sign, di ba? May radio system Are you, naman po tayo. are you also into that? I am part of LARCOM. That's Ano yun? Land Air Radio Communication, founded 30 years ago. I was I am Ito yung amateur radio. Yes, sir. Ganun na siya Amateur katagal and sa civil, public civic, ano. opo. Ako po ay LARCOM 15. Kung makikita niyo po, hanggang 15 lang po yung founding members. Pero nasa ano na po kami, 150. Ang dami Opo, Ano naman hanggang po- Pasig po to, hanggang may repeater system po kami. I see. Coincide din po with the PNP, with the local PNP. So, basically, parang amateur radio to, di ba? Yes sir, Anong pero civic po. functions nyo? Ginawa po ng civic para Okay. maging organized. Ang amateur kasi po medyo hindi naman ko sinasabi magulo, pero ito po ang system of communication pag nagkaroon po tayo ng calamities. Emergency. Magbabag down po lahat ng ating mga cellphones, mawawala po yan. Yan na po ang primary. So, So, communication. naka-UHF kayo? VHF po. VHF. Opo. Parang network of last resort. Actually po, pagyayabang ko po sa Antipolo, hanggang doon po sa bundok ng Apia, if you know the Apia, yung pinaka sa Marilake, Sa likod, oo. opo, abot po ang radio system namin. Tinulungan po namin ng PNP at nag-coincide po namin ang PNP. Shout out po kay Colonel June Abrasado, siya po ang aming Chief of Police ngayon, na ang advocacy niya is tumulong talaga sa communication. Hi din kay City Legal Officer. Opo. Cedric Capiral. Attorney Cedric. Opo, matagal nating panyero So, po yun. Glenn, sa organization na to, yung mga siguro who are into that, yung mga nag-amateur radio, would you have space for, for them to volunteer to join your... Yes sir, pwede po silang mag-inquire sa LARCOM naman po. May page din po kami doon. Baka pwede nyo gusto. LARCOM Radio Communication Antipolo po. LARCOM. That's Lima Alpha Romeo Charlie Oscar Mike. LARCOM po. Okay. Opo. Yan po ang naitutulong natin sa community, especially sa Barangay San Isidro po.
Doon sa private side naman, Bro Glenn, you made mention a while ago nung in-introduce kita sa contractor. Opo. Ano naman po yung mga services that you extend to the public as a contractor po? Meron po akong Woodworks. Kung alam niyo po yung mga islands na ginagawa sa mga malls, gumagawa po kami nun. May partner po ako dyan. At meron po kaming well drilling din sa Antipolo. Sa Well-drilling? Well drilling po. Meron po kaming Parang marami probe pang part system. doon. Wala pa yatang water, no? Opo. Sa Tubig? Opo. Oo. Batangas po ang pinakang Pero mabundok marami kaming client. We do parang deep boring well. research. Meron po kaming Hanap ng tubig. opo, paghahanap ng tubig. Yan po, meron po ako nun. Ilang meters po yun? Yung bago, Ay, marami pong tubo yun. Depende po. Depende Kasi po. mabundok yung lugar, di ba? Opo. Sa Batangas po marami ngayon. Marami kami ngayon. Not specifically Antipolo po. Sa Batangas ngayon So, marami. kinokontrata kayo para humanap ng tubig in an area Yes, na sir. hindi pa, wala Yes, sir. pang plumbing, di ba? Opo. What system do you use? Ano yan? Parang may Divination, no? Hindi po, meron po Tawag kaming doon. may probe system po kami na nilaland probe po yan. May probe. Opo. probe. Kung hanggang ilang tubo pa, Yung na-estimate. yes sir Pagaling, po. ah. Yes sir po. Tapos we do research kung may katabi na siyang well, kailan siya nag-hit, tapos dito ko sa kabila, ay siguro mas mataas, dagdagan pa natin, ganun po ang ginagawa namin. And we rehabilitate. Halimbawa may abandon kayo, Abandoned na well. na well, pwede po tayong kumilos po. Ganun galing, po ha? yun. Ganun po. Yung parang ano bang tawag nun? Yung parang... Reservoir? Oo, na may maliit lang tapos... Parang balon. Balon. yung pump balon. system po. Tampakan na ng mga... Yung pump system po. Titignan po natin yun. Mapapag-aaralan naman po yun. Depende po sa land po. Yan po, Kasi depende. sa amin, ang tubig nun, siguro isang tubo lang yun na ganun. Pwede na eh. Opo. Oo, pero sometimes kasi, kuya, hindi ibig sabihin, pag meron kang ganyan, pantay doon sa kapitbahay mo. Depende po yun. Depende. Minsan lumalalim. Opo. Pag sobrang lalim yata, minsan hindi na advisable, Hindi di na ba? po advisable. Tapos kung wala pong running water, talagang hindi po pwede. Ano yung hindi advisable na po? Pagka sinabi mong, gaano kalalim na yung hindi advisable? Sasabihin po ng technician namin yon na hindi na po kaya, bato na po yung naanuhan natin, wala na pong tubig. Kasi po yan, may lining po yan eh. Hindi po lahat yan soil. May water, ano rin po yan, na dumadaloy. Yung mga sibol naman po, pag sinabi mong sibol, yung... Yun, bigla na lang po. Yun, mas maganda po yun. Mas maganda yung sibol. Mababa po yun. Pwede yung pa-pump system po. Oh. Hindi na kailangan ng motor yun. Kaya meron po tayong submersible pump. Yes. Kasi mahina yung daloy ng tubig sa ilalim, i-direct mo yung pump doon para iakyat siya. Yakyat niya, oo. Which is, advisable po ba yung, kasi dun sa maliit kong farm, may mga lalagyanan ng tubig. Ay, opo. Which is, yung, di ba, Tangke? lalagyanan ng acid Reservoir? dati yun eh, oo. Mhm. Na, which is worth mga 5,000 Opo. or less yun. Acid yun eh. Opo. Is it, Hinihiwalay niya. Acid. oo, acid, acid, lalagyanan ng acid dati. So, how do you treat it before you put it a Hindi, potable ang gagawin water? po doon, meron po kayong gagawin na parang paint system. Okay. Na Parang pipinturahan tank siya. liner, parang something like that, no? Liner po siya na magiging siya sa safe water po. Maganda po sa inyo, lagyan niyo ng parang windmill para continuous siya, magpapump. Nagpapump. Huwag na kayong maglagay ng pump na automatic. Wala namang kuryente doon eh. Kaya nga, windmill ka na. Install niya ng pag wala Natural pang sa hangin, kayo yung- umiikot. Hindi lang kayo Nagpapang naghahanap. Opo. Kayo rin nag-install Opo. May camera ng din po poso. kami. May camera Poso. Tapos, Galing. to bring it up. Yes, the- meron pong system pong ganon. Pero Pero malinis na poso, Yeah. hindi poso negro. Na-check Hindi po. nyo yung kung edible kagad or Hindi po. papakuluan pa. Every time po, pag nakakuha tayo ng sinasample po natin, pinapadala po yan. Kung siya ba ay potable o hindi. Sasabihin naman po sa residente, hindi pwedeng inumin, pwede pang hugas lang. Okay. So I bumili see. na lang kayo ng mineral water kung ganon. Pero yan, kaya yung pang hugas, pang kung saan man. Sanitation or something. So even in Manila, ginagawa niyo po yan. Ay, bawal na yata. Bawal na dito sa Quezon City, wala na, hindi na pwede. Actually, sa Antipolo, binabawal na rin po yan. Pero kaya sa Batangas, open kasi nga po, marami pa pong... Pero
meron na potable, di ba? Yung natural spring water. Meron po. Yun nga po yung sinasabi So, ko sa kung inyo. tinitest na pwede yun, Yun, pwede po yun. pwede ka mag-bottled water. Yes po. Di ba? Oo nga, pwede. Oo. Actually, Sige po. Actually, Antipolo is has a basin sa ilalim eh. Kaya meron siyang kaya so maraming meron tubig. talaga. Ito sa bayan po. Okay. Okay. Kaya Kasi magtataka po maraming- kayo doon, may Manila water tayo sa taas, di ba? Oo. Sa Antipolo. Bakit nagkakaroon ng parang ano doon? Meron siyang, may source siya. Pero may nakukuha rin po sa baba. I see. Eh, yung ginagawang dam, malapit sa inyo yun, di ba? Opo. Yun po yung sa Apia na sinasabi. Sa Apia. Okay. Yun po ay water reserve area. Kaya po walang pinapayagan na pong mag-resort doon. Wala na po. I see, kaya pala. Parang ecotourism spot. Opo, na po opo. yan. Ayun, any last word, Bro Glenn? Teka lang, since we have to make a living, di ba? Oo. Baka how do we contact Yes, you yes. kung Oo. as As to a your contractor, yes, contracting services? Doon pa rin po sa number ko. Okay, It's at 0915-062-0660. Okay. And on Thank my you. FB page is Bro Glenn. That's Bro Glenn Cappadocia. And yun lang po. Okay. Maraming salamat. Any last word? Yes, yes. Oh. Ako po ay nagsashoutout sa mga taga Antipolo at sa city government, lahat ng kaibigan natin dyan, sa aking founder ng Eagle Response Team, at sa aking mga co-members na LARCOM, at kay Colonel June Abrasado, at kay Attorney Cedric, kay Panyero po nyo, at sa aking mga kaibigan dyan, at mga kapitbahay, and to my sons. My son is in the US Army, yung youngest, and yung dalawa is a accountant, tapos yung isa may business na. At ang aking wife ay nasa States na ngayon, doon siya nakatira na ngayon. Okay. Okay. Thank you po at marami pong salamat at binigyan niyo po ako ng opportunity rito sa kapatiran Para sa bayan. para sa bayan kay Attorney Teddy, Sir Emil, and Kuya Ricky, Jerry. Kuya Jerry. Maraming salamat po Our at binigyan privilege niyo po. po. Sana po. Anytime po. Pag gusto niyo po akong maimbita uli, wala po problema. Open Maraming ako. salamat din. Ako, kailangan ko itong batiin si Kuya Jun Liabe ng Liabecon. Oo, sabi niya, tagal mo na nagpo-programa, hindi mo lang ako nabati. Yung ano natin, Kuya Ricky, nagpapabati. Si Kuya Opo. Ronnie Villasper. Yes. Pumunta tayo dun sa, nung inano natin si Most Worshipful. Yes. Sa opo. Rizal. Mm. Binabati ko na rin yung anak ko, si Iya at saka si Agnes. And baka magkalimutan ko, Emil. Ako, binabati ko yung aking daughter, si Lauren Ku, magna cum laude for interior design Galing. sa College of St. Benilde. Yun. Wow, galing. Ako naman yung aking boss, si Ateng Bani at saka my daughter Ellie who are always listening, as well as all of the graduates yesterday ng Ateneo Law, the latest batch of Juris Doctor, yung valedictorian nun, thesis advice ko, si Janelco. Congratulations everyone. Galing, ha? Tsaka ano na rin, announcement na rin po yung mga magdi-district convention, lahat ng Yes. mga districts. So, good luck po sa mga vying for Junior Grand Warden. Good luck. Yun. Okay. Okay. Kami po ay nagpapasalamat sa aming tech group, Daniel Tenco, kay Constantino, ang writer po si Jen Patrolia, Maze Aliano, and Rinyo. Dayundan. Dayon. Oo. At ang ating CA, si Jess Barameda. Okay, At, ang next program po natin is Stories by Pangga. Nika with Nika Abaw. Maraming salamat po. Ang Kapatiran Pasabayan, babalik po sa susunod na Lunes.